Bukod sa ating regular na trabaho, mayroon din tayong other source of income. Kaya naman mga ka-RSP, may inihanda po kaming sweet treat para sa inyo. Panoorin po natin ang Negosyo Tayo. Paano ka nagsimula? Kwentuhan mo kami dun sa naging journey mo nang binubuo mo tong business na to. Nag-umpisa po ako, nag-try po akong magtingin-tingin sa mga social media kung ano po yung magandang business. Nagka-baby po ako, so ngayon po inisip ko po kung ano po yung magandang gagawin para po mapasuportahan din po yung baby ko and then sa family ko. And then after po, bumalik po kasi ako sa school, naging student po ako, Miss Dayan. So ngayon po, kailangan ko po ng support para sa pag-aaral ko. And then nakita ko is parang patok po yung mga cookies ngayon. Actually, 2 months, ano pa lang po. Sa 2 months na yon, ano yung mga struggles and challenges mo along the way while building this business of yours? First po is yung lalo sa costing po. So, syempre, maghahanap tayo ng products na, o yung mga ingredients dapat na mas okay po dun sa product para maging maganda po yung outcome. So, ngayon yung costing, so ang hirap po niyang i-balance. And then after po nun, syempre, yung mga feedbacks po na yung iba, hindi okay sa kanila kasi sobrang tamis daw sa iba. And then yung sa iba naman po is okay po sa panlasa nila. So, yun po yung nakukuha kong struggle po na parang paano po siya ibabalance. Pero prior to doing this, may ibang business ka na bang pinasok dati? Yes po ma'am. Baking din po, like carrot cakes or banana loaf, ganun po. So nag-online business ka na Yes talaga po talaga. before? What made you decide na bumalik ulit? Lalo na po may baby po ako. So ngayon, araw-araw po umaalis ako sa bahay. So naiwanan ko po yung anak ko, hindi ko po siya nababantayan. So naisip ko po na dapat na yung nababantayan ko yung anak ko. And then nag-isip po ako na ano po ba dapat yung gawin ko para maging balance yung oras ko sa anak ko and then makapaghanap ako ng income. So yun, naisip ko pong mag-business. So maganda yung naging journey mo, Karen, because naghanap ka ng negosyo na mag-earn ka ng extra income na at the same time, you can still get to take care of your baby sa bahay. So madali siyang gawin. Plus, yung negosyo mo, this is something that you really love to do. This is your passion, which is baking. Meron ka bang mga lessons that you have learned building this business that you would like to share? Hindi po lahat ng tao is magsusupport sa inyo, lalo na pagdating sa business po. So, kailangan nyo po kasi talagang i-accept yun, ma'am. So, minsan akala natin yung mga taong akala natin na magsusupport sa atin, yun pala yung hindi. Tapos yung mga hindi natin inaasahan na magsusupport, yun pala yung biggest supporters natin sa mga produkto po natin. Sa mga kanegosyo natin, no, importante na makapasok ang bawat mamamayang Pilipino sa negosyo. Bakit ba importante ito? Para po kasi sa akin, lalo na po ako ay isang mother na and then nag-aaral pa po, mahirap po kasi i-balance yung nag-work po and then nag-aalaga ka ng anak. So parang ang hirap po minsan sa isang ina na minsan iiwanan mo yung anak mo, papasok ka ng trabaho. Ito kasi ang negosyo, pwede po siyang nasa bahay ka lang and then nag-aalaga ka ng anak mo. Ang maliliit na oportunidad ay ang kadalasang simula patungo sa malaking achievements ng ating buhay. Yan po ang paniniwala ng business owner na si Ms. Karen Papas. Another inspiring business story na naman ang ibabahagi namin sa inyo mga kanegosyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!